Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So first card po ninyo, retreat. Ayan, spoil yourself in the morning mist. Breathe in nature's sweet scents. Ayan, so Libra, kailangan mo siguro dito na mag-retreat, magkaroon ng time para kayo ay magmuni-muni, magnilay-nilay, para siguro na aside from para makapagpahinga ang inyong katawan, ang inyong isipan, pwede rin kasi na may mga bagay dito na kailangan mo talagang yung parang mas you need to go deep within you para marinig mo kung ano yung ibig sabihin ng soul mo, no? What your soul has to say to you, 'di ba? Kailangan mo na mag-retreat ka or maaari no na wala ka talagang pagkakataon no na marinig no yung inyong intuition because maybe you're always busy, you're always preoccupied. Kaya the only thing that you can do para ma-access mo din yung inyong intuition is to retreat, 'di ba? Kailangan mo na mag-contemplate, no? Step back muna sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan. Okay? We also have teach, inspire others, and let nature be your greatest teacher. Po pwedeng ang iba sa inyo is a teacher. Po pwedeng academic teacher. Po pwedeng spiritual teacher, spiritual guide, yung mga ganon. And now is the time, no? Na siguro kailangan mo ng kailangan mong mag-inspire ng mga tao, kailangan mo na matulungan ang mga tao, 'di ba? Na magkaroon din sila ng direksyon sa buhay, magkaroon ng uh, new learnings sa buhay, yung mga ganon. So siguro yung mga alam mo, 'di ba? Yung wisdom mo will be shared at saka hindi lang 'yan, possible din na yung mga ano mo, yung mga hindi lang yung wisdom mo but also the lessons that you have learned in the past in your life, kailangan din yan, 'di ba? Para na maano kayo, kailangan din na para makapag-inspire kayo ng mga tao, no, ng ibang tao. You can also share that with other people. So, yun. And also, we have origins. So, kung saan man kayo makarating, saan man kayo makarating Libra, no? Ano man ang maging ano ninyo, maging kalagayan sa buhay, ano man yung success no na maaring marating ninyo, don't forget your roots. Always remember where you came from. Always remember kung papaano kayo nakarating sa inyong posisyon or sa inyong sitwasyon sa ngayon. Okay? It is very important na lagi ninyong maalala or lagi ninyong alalahanin kung saan kayo nagsimula. Kasi kung saan man kayo makarating sa ngayon, ano man ang inyong estado sa buhay, uh, yung parang mas masarap na i-cherish, diba? Yung journey ninyo kung papaano kayo nakarating, no? Sa kung nasaan man kayo sa ngayon. Kasi makukumpara mo yung buhay mo noon at ang buhay mo ngayon, diba? So, ano man ang klaseng journey pinagdaanan mo, mas magandang alalahanin yon, diba? Mas maa-appreciate mo kung ano na ngayon ang sitwasyon mo sa buhay. So, we also have clearing, making room for growth. So, siguro, it's about time na for you, Libra, to clean up your life, no? To declutter your life. It's about time na siguro for you to remove negativity sa isip mo, sa damdamin mo, sa energy field mo, yung mga ganon, ano? So that you can make room for new things. You can make room for new for new endeavor, yung mga ganon. Okay? So, tignan natin ano pa mga messages ninyo and maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo at saka maraming salamat din po for not skipping the ads dahil malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And kung gusto po ninyo mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, your next message ninyo is the Fool. So, this is new beginning energy. Meron kayong sisimulang bagong ganap
sa buhay sa ngayon, and it could be in any area of life, but definitely this is something na bagong-bago para sa'yo. This is something na you've never done before. This is something na dati hindi ninyo to pinapansin kasi maaaring natatakot kayo or nagpo-procrastinate kayo or nagda-doubt kayo. But now, parang mas magiging matapang na kayo, mas magkakaroon na kayo ng lakas ng loob mo sa ngayon at kakayanin nyo nang i-embrace no, ano man ang bagong sitwasyon na ito. So, it could be anything. Pwedeng trabaho yan, pwedeng level sa inyong commitment, sa relationship, po pwedeng career, po pwedeng bagong business, or it could be in any area of life. Po pwedeng magta-travel din kayo, first time, yung ganon. So, we also have the Ten of Wands. Ten of Wands is also ending and beginning. And yung Ten of Wands naman, this is burden. No, this is about burden na gusto nyo nang putulin, no? Burden na gusto nyo nang tapusin. So, kasi kung nakikita niyo yung lalaki, 'di ba? Ang dami niyang dalang wands. Dati nasa balikat niya 'yan. Ngayon ibinababa na niya kasi hindi na niya 'to kaya. Ayaw na niya na ipagpatuloy ang journey na 'to, nabitbit niyang lahat ng wands na ito because it's burdening him. Mabigat na sa kanya, mahirap na para sa kanya. So, maaaring ganon ang situation ng iba sa inyo Libra na nahihirapan na kayo, no? Sa ngayon, nabitbitin ang kung ano man ang mga task, ano man yung responsibilidad or obligasyon ninyo sa ngayon. Kaya tatapusin mo na to. So, it's either, let's say, for example, trabaho. It's either you're going to resign na sa trabaho or po pwedeng hihingi ka na ng tulong. Maaring magsasabi ka na ng totoong na position mo ngayon, 'di ba? Totoong nararamdaman mo na you can't move any further kasi hirap na hirap ka na, 'di ba? Maaaring hindi ka na alam mo yon, yung lagi ka na lang overtime ng overtime, wala ka ng oras sa sarili mo, wala ka ng time siguro na makapag-relax, matulog man lang, 'di ba? Kasi yung stress, 'di ba? Maaaring yun ang bumabagabag na sa iyo. Kaya maaaring ayaw mo na to. Okay? So, we also have Two of Swords. Two of Swords is indecision. There is an important thing dito na gusto mong, na kailangan mong pagdesisyonan, yet, parang nahihirapan kang pag-isipan ito. So, parang sa ngayon, ayaw mo muna, no? Ayaw mo munang harapin ito na kung anumang klaseng decision making na ito. So, nakakross ang arm sa chest, no? Talagang, you are, parang you are definitely denying it, no? Na sitwasyon, ayaw mo munang pag-isipan ito, ayaw mo munang tignan ng sitwasyon. So, maybe talagang, yung parang napapagod ka, nahihirapan ka na pagdesisyonan ang isang bagay sa ngayon. So, we also have Six of Cups. Ayan, Six of Cups, this is about, homecoming. This is about pagbabalik. Maari ang iba sa inyo rito, baka ang iba uuwi na, no, from abroad. Maaaring siguro yung trabahong ito, siguro hirap ang iba sa inyo, no, it's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. But what I'm picking up here is maaaring nagtatrabaho ang iba sa inyo sa abroad na mayroong ganitong sitwasyon. Maybe you're working in a foreign country, tapos siguro hirap ka na sa trabaho mo, hirap ka na sa kalagayan mo sa ngayon, kaya maaaring ikaw ay uuwi na where you came from. You know, maaari din na natapos mo din ang kontrata kaya uuwi ka na, or maaaring talagang hindi mo na gustong tapusin ang kontrata at gusto mo nang umuwi because hirap ka na. Pwedeng may ganong ganap. So, you are maybe coming home. No? You are heading home na sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.